Hi, welcome to my vlog. Kung bago pa lang kayo sa channel nito, please like, share, and subscribe. Yung video nyo dyan guys, araw na ng flight ko dyan. Pumunta kami dyan sa OFW Lounge. May libreng kainan na dyan ng mga breakfast ng mga OFW. So, pumunta ako dyan. Tapos, ang haba ng pila. Yan yung mga pagkain namin. Okay lang yan guys, kahit pabalik ka dyan. Dahil umagang-umaga pa lang. Yan pala yung kinuha ko dyan, yung tinapay. Pero dalawang balik ako dyan. Tapos, nag-coffee din ako dyan. Yan. Gutom na gutom ako dyan kasi 7 ng umaga, nandiyan na ako sa airport. Tapos, yung flight ko ay 12 ng tanghali. Pero na-delay ng 1 hour, so 1 o'clock kami nakalipad. Yan. Yan natin dyan. Ayun na nga, sa wakas, papunta na kami sa boarding gate namin. Sa tagal-tagal namin dun sa labas, dahil hindi pa kami pinapapasok. Jose 702 bound for Incheon is now boarding through gate 12. Requesting all departing passengers on flight OZ 702, please board the aircraft now Alam through niyo gate. ka ba at excited na lilipad ka, na first time mong makalabas ng ibang bansa na sa panaginip mo ay hindi mo akalaing makakapag ibang bansa ka. So, ayan, excited ako dyan. So, ayun na nga guys, dahil sa nauuhaw na tayo, walang tayong baon ng tubig, naghahanap ako dyan ng murang bilihan ng tubig. Kasi dun sa una kong pinagtanungan, dun malapit sa boarding gate namin, yung maliit na pag yung binibili mo sa kanto ay 10 piso lang. Doon, unang tanong ko, ginto ang presyo. Nakahanap Yan. na rin ako ng tubig. Ganyan kalaki. 40 pesos. Pero doon kanina sa baba, So, nagtanong umakyat ako, sa ganito taas, kalaki, naghanap ako at 150. nakahanap ako ng ganyang kalaki, 40 pesos lang yan guys. So, palain mo yun, tubig, Waiting na lang kami sa 150. boarding time namin sa Samantalang 10 piso lang sa labas. na-delayed yung flight namin. Grabe naman yung tubo nila. Sa wakas, papasok na rin tayo sa aeroplano, makakalipad na rin. Pero yung kaba nandun, hindi mo alam kung ano yung mangyayari sa'yo pagdating mo dun sa patutunguhan mo dahil first time mo makasakay ng aeroplano at makabiyahe ng ganung katagal sa himpapawid. So, yun. Yan, Philippine Airlines pala yung sinakyan namin. Malaki pala yung Philippine Airlines, first time ko makasakay dyan. Connecting flight kami sa Dubai. 10 hours Manila to Dubai yung lipad namin. So, yun na nga. Dahil 10 hours, ewan ko lang kung ano mangyayari sa loob ng aeroplano dahil nag-iinit yung pet ko dyan dahil napakalayo. First time ko makalipad ng ganung kalayo sa airplane. Actually, pag umuwi ako, 1 and 35 minutes lang or 1 and 45 minutes lang yung biyahe ko sa aeroplano. Yung kinatagal papunta sa amin sa Rojas. Yun na nga, dahil sa nagutom tayo, naghain na rin sila ng pagkain dyan sa aeroplano. Ayan, chicken curry yata yan or pork curry yung binigay nila. Tapos may isang sandwich. Yan, ubos na. Alam mo, sa 10 hours namin dyan sa Philippine Airlines sa Himpapawid, yun lang yung binigay nilang pagkain. Kalain mo yun, gutom na gutom kami dyan. Kaya, kapag malayo yung flight nyo, magbaon talaga kayo. Yan yung kit na binigay nila na free. Pagkatapos, yung in-offer lang nila dyan, maya tubig, isang baso ng tubig, maya isang baso ng tubig. Yun lang guys, 10 hours sa haba-haba ng biniyahe mo papuntang Dubai. 10 hours lang bigay nila. Tubig lang. Walang upuan nila, wala namang mapapanood, walang music lang, walang TV sa likod ng upuan. Kaya guys, yung tip ko kapag may biyahe kayo, may flight kayo na ganun kahaba ng oras,
punuin nyo na guys yung tiyan nyo. Kumain kayo ng kumain para hindi kayo magutom sa loob ng eroplano. Pwede kayo magbaon ng mga biscuits na ilagay mo lang sa pocket nyo para pag once na nagutom kayo, may dudukutin kayo. Kasi kung wala kayong baon, naku, titiisin mo talaga yung gutom mo. Ako kasi may baon akong biscuits, kaso nga lang nasa top, sa taas, nasa bag ko. Tamad na akong tumayo para lang kunin. So, tiniis ko talaga yung gutom ko dyan. Tapos kapag may in-offer ng tubig, yun, umiinom talaga ako kasi gutom na. Kaya, ganun talaga yung tip dyan. Kaya, pangbaon kayo ng marami, tsaka kumain kayo ng marami. Yan na nga guys, pababaan tayo ng Dubai. Yung nakikita nyong view, palanding na yan yung airplano dyan, pababa ng Dubai. Sa wakas, makakatayo na rin tayo at makakain na rin sa wakas. Kasi yung sigmura ko, yung mga alaga ko sa tiyan, nagugulantay na, gusto nang kumain. First time ko dyan sa Dubai. Ganda pala dyan sa Dubai. Karating din sa wakas, 10 hours ba? Grabe. Welcome to Dubai. Malapit-lapit na kami sa katotohanan. Sa part na yung video na yun guys, pasakay na kami ng airplane. Dubai to Jeddah naman. Mga 3 hours lang yung biyahe namin dyan. Yung sinakyan namin na plane ay Saudiya, papuntang Jeddah. Maliit lang siya yung sa loob dyan. Maliit lang. Pero kahit maliit lang, maganda naman na yan guys. May pa-TV sila dyan. Pwede ka magpa-music. At least, kahit maliit lang, may pa-TV sila dyan. At saka guys, yung pagkain nila dyan na ino-offer, ang dami. Maya-maya, ino-offer ka ng pagkain. Yan yung mga ino-offer niyan. Hindi lang yan guys. Kapag tapos mo ng kumain, may ino-offer na naman sila na pagkain. Minsan binigyan pa nga kami din ng chocolate. Tsaka pag nag-offer sila dyan, lahat ng meron sila, ino-offer nila dyan. Hindi katulad dun sa Philippine Airlines. Pag foreigner ka, lahat, ang ino-offer, sir, coffee, water, tea. Pero pag Pinoy ka, tubig sir. Yun lang, tubig sir. Wala nang kasunod. Ewan ko na lang, may discrimination yata. Pag foreigner, lahat ino-offer. Pag Pinoy, tubig lang. Yan guys. Yan, padulong na kami dyan sa accommodation namin. Inumaga na kami dyan. Pagdating namin dun sa accommodation, may pinakain sila sa amin. Yan, kabsa. Yan. Malaking chicken, tapos yung kanin napakarami, tapos maliit. Payat yung kanin na mahaba pala yung kanin nila dyan. Yan, busog na busog. Pagdating namin dyan, kinagabihan,
mga kasama ko na pupunta kami sa bilihan dyan na malapit. Nilalakad lang namin dyan, kaya bitbit namin yung mga passport namin dyan. Wala pa kasi kami ikama. Ayun guys, malapit na kami sa bilihan namin. Tatawid lang kami dyan sa kabila nang may ilaw-ilaw na dyan. Pero bago ka dyan makatawid, pahirapan muna makatawid dyan. Kasi yung kalsada nila guys, malawak. Tapos, walang stoplight. So, antayin mo talagang yung sasakyan makalagpas bago ka tumawid. Kasi kung hindi, masasagasaan ka dyan. Kasi parang wala silang pakialam dyan. Kaya yung mga sasakyan, harurot ng harurot dyan. Marami kasing sasakyan dyan kasi sabi nila mura lang daw yung sasakyan dyan, kaya halos lahat sila may mga sasakyan. Kaya yung mga kalsada naman ay napakalawak niyan, wala na nga lang stoplight. Ang binili ko lang dyan guys ay bigas. Bibili ako ng bigas dyan ng 5 kilo. Yung 5 kilo nila dyan bigas ay 29 real. Sa Pilipinas, nasa kulang-kulang 500 yung 5 kilo na yan. Ito pang nakakatawa guys. Hindi ako marunong mag-Arabic, hindi rin ako marunong magbasa. Pagdating namin doon, may nakita akong parang bigas, yung lagayan. So binili ko 5 kilo. So binayaran ko sa 29. Nung nakatawid na kami doon sa may kalsada doon, malapit doon, napansin ng kasamahan namin, sabi niya, "Oh, anong gagawin mo dyan sa binili mo?" Yun yung tanong ng kasamahan ko, kung ano daw gagawin ko dyan sa binili ko. So, napag-isip-isip ko, sabi ko, anong klaseng tanong yun? Yun naman pala'y 5 kilong asukal. 5 kilong asukal yung nabili ko. Hindi ko talaga nabasa na may maliit na nakasulat doon na sugar. So, ewan ko lang, buti na lang talaga. Isang tawid lang kami. So, bumalik ako, sinamayan ako ng kasamahan ko. Buti na lang mabait yung sa counter. So, pinalitan ko ng rice na 5 kilo din na jasmine rice. So, pumayag naman yung kahera kasi hindi sila walang inisyu sa akin na resibo. So, pati yung kahera natatawa, sabi niya. Sabi ko, "Sir, can I change this because I thought this is the rice." Sabi ko sa kanila. So, siyempre, hindi rin ako marunong mag-Arabic, kaya pumayag naman yung kahira. Natatawa nga lang siya kasi 5 kilong bigas yung binili ko. Sabi ko, aanin ko kaya yung 5 kilong bigas kung malayo-layo na. Kung nakabalik kami sa accommodation, medyo malayo-layo rin ang nilakad namin dun ha. Sabi ko, anong isasaingin ko dun? Aanin ko yung rice, yung asukal, 5 kilo. Totoo, first time ko nangyari dyan, pero ganun talaga. Kailangan mo talagang matuto talagang magsalita ng Arabic o di kaya magbasa ng Arabic. So ngayon, basta ko lang kasi dinampot yun eh. Kaya sa susunod, magtanong din kung hindi alam. Huwag magmamarunong. Wala namang masamang magtanong. So, yun lang naman binili ko doon dahil budget yung pera. Mahal-mahal ang mga bilihin. Pagdating naman dun sa accommodation, yung mga kasamahan ko, nagambag-ambag din kami para sa pagluluto. Bumili din kami ng ng isang buong manok. Inadobo namin noon kasi na oras noon? Paggabi, mga 6 PM na siguro noon, hindi pa kami nananghalian dyan. Kasi ang ginawa namin, pag natulog lang kami doon dahil sa pagod at saka sa antok. Yung video na yan guys, papunta na pala kami dyan sa medical, magme-medical uli kami. Yan yung mga view natin na makikita diyan na ang lalawak ng mga kalsada pero walang stoplight. Tapos ang bibilis lang ng biyahe diyan. Hindi katulad dito sa Pilipinas na ang tagal. Ang 1 hour na biyahe diyan, guys. Ang layo-layo na niyan nakakarating diyan. Pag dito sa Pilipinas, ang 1 hour dito siguro aabot ng 4 hours. Yun guys, wala talaga. Yung mga bahay nila dyan ay parang pare-pareho yung design. Di ba ang lawak? Di ba desierto niyan? Tapos may makikita ka dyan mamaya na bato.
Pero may mga puno pa rin yan. Province yan ng Jeddah. Yan, may mga puno pa rin. Konti lang din dyan yung mga puno. Halos lahat ay napagawa nila ng mga building. Tapos, ang lalawak ng mga kalsada. Sa ngayon guys, wala pang traffic dyan kasi umaga yan. Kasi ang mga tao dito sa Jeddah, para mga zombie sila dito. Gabi sila lumalabas, sa umaga tulog sila. Kaya siguro sa umaga kasi pag lumabas ka mainit, masakit talaga sa balat pag lumabas ka. Pero halos lahat naman sila may mga sasakyan kasi yung sasakyan dito ay napakamura lang. Tapos pag nagpapagasolina ka, 1 real lang guys. 1 real, full tank na yung sasakyan mo. Kung i-convert natin dyan sa Pilipinas ang 1 real, 16 pesos. 16 pesos na gasolina, puno na ang sasakyan mo. Yan, kamura ang gasolina dito sa Jeddah. Yan guys, yung tulay na yan, hindi pa yan na gagamit. Bago pa lang yan. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to let go. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Tatapusin ko na to guys yung video ko. Medyo mahaba-haba na rin guys. So, abangan nyo ako guys sa susunod na naman natin na adventure dito sa Jeddah. Kung anong mayroon dito. Patuloy nyo lang ako guys. Supportahan guys. Tulungan nyo yung channel ko guys. Please, kung bago kayo, paki-subscribe naman, share, and comment kayo down below guys kung ano pang gusto nyong gawin ko sa susunod na video natin guys. Thank you for watching guys.